A day in life of an affiliate mom at nagpi-feeling content creator dito sa social media world. Nung mga nakaraang linggo nga ay pabalik-balik kami para ma-check up at maayos yung mga laboratories ng daddy ko para sa eye cataract niya. And for today's video nga ay sa wakas at schedule na niya para operahan yung mata niya. Kung maka-video naman talaga si ate girl na mga ganap niya ay para bang maraming nanghihingi na update sa life niya. Pero anong magagawa nyo? Sa gusto ko nga kayong i-update. Una sa lahat nga ay hindi rin ako makapaniwala na ma-ooperahan na yung daddy ko. Naaalala ko pa nga na yung pinakaunang video yung in-upload ko dito ay yung araw na pina-check up ko din yung mata niya. Alam ko namang wala umpisa ay pinapanood nyo na ako at kung hindi ay bakit naman? O siya, alang-alang nga sa mga bago pa lang nakakapanood, eto nga yung pinakaunang video yung in-upload ko dito noon. Flashback. Hey guys! So for today's video ay pumunta nga kami sa doktor para ipacheck ang mata ni daddy. Namumula nga pala kasi ito kaya naisipan kong ipacheck ngayon. Meron nga siyang ginagamit na pamatak pero mas lalong sumasakit yung mata niya. At this moment naantok na nga siya niyan, buti na nga lang at pang-anim lang siya. Hindi pa rin nga ako sanay, hindi pa talaga ako sanay mag voice over niyan kaya kung di nyo pa ako napapanood nun ay okay lang, tanggap naman ni ate girl. Anyways, kahit minsan naiinis ako sa daddy ko dahil pasawayin na talaga yan, ay masaya ako na ngayong araw ay ma-ooperahan na siya. Dahil yung unang video ko nga na yun ay nag-aalangan pa nga yung optal niya that time dahil iisa na lang yung nakakakita niyang mata. At bukod doon, malaki din talaga yung gagastusin. Kaya pagkatapos nung araw na yun ay hindi ko na rin siya naibalik uli. Tapos itong taon, hindi ko akalain na ibibless siya na sa wakas ay ma-ooperahan na yung cataract niya sa mata. At kahit bago pa nga yung araw na to ay akala ko hindi na siya matutuloy dahil yung unang results ng laboratories niya ay hindi naging maganda. At kung hindi nga siya mabibigyan ng clearance ng IM doctor na pwede siyang operahan ay hindi rin nga pa pwedeng galawin yung mata niya. At God is really good dahil sa pangalawang laboratory niya ay nag-better ang results at nabigyan siya ng clearance para ma-operahan. Hindi ko na lang inisip na nagkamali yung unang result at ang inisip ko na nga lang na it's God will kaya nag-okay yung result niya. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako kay Lord for His help all throughout at sa mga taong kinasangkapan niya para makarating kami dito. Ang dami ko nang dinaldal at hindi ko na naman namalayan nandito na pala kami. Eto na naman si Astoni na tuwing nauuwi nga ako dito ay talagang naaamoy niya at parang batang gustong makipag-appear sa akin. Aris. Tura. Inihatid ko nga lang si daddy niya at the next day naman ay dito nyo naman ako samahan sa may bayan. At bakit naman hindi? Gusto kong kasama kayo sa mga pinupuntahan ko. Bibilhan ko lang sana si Kuya Aljo dito ng tsinelas dahil yung huling halos kakabili ko lang ay maliit pala sa kanya. Nagpaltos nga yung dulo ng daliri niya at kung hindi ko pa talaga nilinisan ng kuko sa paa ay hindi niya pa talaga sasabihin sa akin na masikip pala sa kanya. Inaalo ko naman ng tsinelas na hindi closed katulad nung hinawakan ko kanina pero ayaw naman niya. At dahil doon ay wala kang napili dito sa palengke at sa DV Mart na lang nga kami magtitingin pero bago yun ay dumaan muna kami dito sa may Ukayan. Eto nga kasing bunso ko ay nahihilig magsuot ng dress at titignan ko lang talaga kung presyong okay to. Nakita ko na talaga to nung nakaraang punta ko pero hindi ko lang natanong yung presyo. Sure naman ako na magugustuhan niya to, ang hindi ko lang sure ay kung bibilihin ko ba. Gusto ko to bili. Sabi ko naman sa kanya pag nasa 200 to 300 lang yung presyo ay bibilhin ko. Pero pag tanong ko nga sa counter ay 450 nga daw kaya sabi ko naman ay wag na at hahanapan ko na lang siya sa iba. Alam ko namang maganda yung dress pero may limit lang talaga ako sa presyo, especially nga at okay naman. In short ay hindi ko nga binili dahil beyond na yon sa budget ko at dito na kami dumiretso sa Unicity na pala to na dating ang DV Mart. Nasira na din kasi yung thermos namin sa katagalan na kaya bukod sa tsinelas ng Kuya Aljo ay iyon na yung titingnan namin dito. Tapos nga share ko lang sa inyo na nagandahan ako sa pinaglutuan ko sa bahay nila Dang's Vlog nung nagluto kami ng tinola. At sabi nga niya sa DV Mart niya nabili yon, hindi ko na lang sigurado kung pareho pa ba yon at eto ngayon. Nakabili naman kami ng tsinelas ni Kuya Aljo at hinanap ko naman yung katulad ng kaserola ni Dang's Vlog pero hindi ko nakita. Tapos nga hindi rin namin nagustuhan yung design at laki ng mga thermos dito. Kaya anong gagawin? Hahanap sa online malamang. Alam kong hindi lang ako yung gumagawa niya. Yung magpapakapagod maglalakad sa labas, tapos ang ending ay online din bibili. Tama ako? Tama. Kaya ikaw na nanonood ngayon, huwag ka na magpakapagod lumabas at ako na ang magpapakita sa'yo ng mga kailangan mong bilhin sa bahay. I-add to cart mo na lang talaga tapos anong gagawin? I-check out malamang. So ayun na lang muna talaga for today. Tama na kayo.